Shall we all stand? Lahat na po tayo ay tumayo. And we thank the Lord and we will prepare ourselves today for another challenge that growing together in serving the Lord. Amen. Hallelujah. Alam mo, ang isang bagay, taas natin ang mga kamay. Inat pa. Lord, I love you. I worship you. Okay, una naman tayo, abot ang ating mga daliri. Sabi na, Lord, I bow down for you. Okay, palapakan natin ang Panginoon. You may all be seated. Hallelujah. Makakaupo na po tayo. We still have another 45 minutes before lunch. Kaya napakagandang challenge. At mamaya po, meron po tayong good news dahil wala na po tayong time bukas. At dahil naman libre ang swimming pool, right after lunch, kung gusto nyo mag-swimming, you have a 45-minute swimming dahil 1 to 2, kung gusto man sino mag-siesta, siesta hour po yun ha. Mag-siesta kayo. We will start our activities at 2 o'clock. Okay? So yun po yung initial na napag-usapan po ng committee dahil yung mga batang gusto mag-swim, ang mga senior age ay gusto mag-siesta, ang mga senior high, mag-picture taking or hiking, you are free. You have an option. 1 to 2 right after lunch. Okay? So palakpakan muli natin ang kabutihan ng Panginoon. And this time we will have another guest from the Republic of Harvest. Amen. One of our elders. At alam na po natin na talagang yung oras natin ay kulang lagi dahil napakarami nating ihahayag sa pagtuturo. And we are looking forward for another challenge about how to grow together in serving the Lord. Kasi mayroong mga naglilingkod na hindi lumago. Tagal na. Diba? Meron naman naglingkod na sa simula pa lang dahil sa kanilang pagsasaliksik ng salita ng Diyos, kalooban ng Diyos, ng kanilang pag-exercise ng kanilang pananampalataya, sila ay lumago. So, we thank the Lord for our speaker na talagang lumago na sa ups and downs ng trabaho, buhay, pamilya. Without much ado, I will welcome our speaker for this morning, brother, teacher, Kuya Jeff Patron. God bless you, my brother. Amen. Salamat po, Pastor. Masaya tayong lahat? Yes, amen. God is good. And all the time, God is good. Hallelujah. Palakpakan nga po natin ng Diyos. In Jesus' name. So here we are again. I know that standing in front of this kind of activity requires a great expectations. Disclaimer lang po, our family is not a perfect one. Individually, I am not a perfect husband. I am not a perfect father. No? But, tulad nga ng mga nauna, sinabi ni Pastor, no family is perfect. We are here today to grow together. We are need each and every one of us. Each family, nagpapalakas sa atin sa bawat isa. Individually, nagpapalakas sa atin bawat isa. No? So, today, yan, bago ako magdako, wow, sa banda roon, let us have an introductory activity. 4 picks, 1 word. Yan. So, lagyan natin ng ang sasagot dito, syempre, by group din to, no? Lagyan po natin din ng additional points, no? +5. Yan, +5. Pag sinabi ko po na ang sasagot ay tatay, tatay lang po ang sasagot. Pag sinabi ko po na ang sasagot ay nanay, nanay lamang ang sasagot. Okay? Pag sinabi kong panganay na anak, panganay lamang ang sasagot. Hindi pwede ang family niyo po. Hindi po nila alam yan.
Joke lang. O, sige, Exempted sige. na lang O, sige, po exempted sila. kayo. Okay lang po. Okay. Okay. Pero ang Jacob po, hindi exempted. Ang Jacob. Hindi, yung May iba. family only. Yung Okay. family niyo lang Baka, po. baka kasi mapasama ang Jacob. Yung family niyo lang po. Opo. Patron family, wow, nakaligtas kayo ha. Para-paraan lang kayo eh. Yan. Ngayon, ang unang sasagot ay manggagaling sa mga ama ng bawat pamilya. Okay? Taas kamay na lang po. Taas kamay. Paunahang makataas sa mga ama. Paki-flash nga po ang ating 1, 2, 4 picks. 3, go! Mga ama, Banday. 4 picks, 1 word. Yes, Dan. Family. Is it family? Very Yun. good. Plus Yan. 5 points sa Judah. Plus 5 sa Judah. Yan. Ngayon, ang susunod na sasagot ay manggagaling sa panganay na anak. Panganay. Okay, in Kung 3. wala po yung panganay, yung sumunod. Okay. Basta yung eldest. Okay. In 3, Child. 2, 1. Go. Asher. Religion, no? Church. Ay, facilitator. Si Alet sunod. Alet ang sunod. Si Alet. Ate Alet. Church. Okay. Sige. Sige, by family daw, by family. Ay. Oo nga, family sila. Sige. Sige po, naipaglaban ng Debosora. Church, ano pong ninyo, household? Joseph. Okay, next. Ang susunod pong nanay. Nanay, okay. Nanay. Mga nanay, ready? Go. One, 2, 3, 4, 5. Pass. Sino po sumunod? Ate Adele? No? No. Ano yung pinagpapasalamatan? No? In English? Blessing. Blessing, ang tamang sagot. Yan. Household of Jacob. O, isa na lang, household ang wala. Okay, Kaninong household ang wala? Kay Judah? Ay, Judah kayo, no? Joshua. Last, sa mga mas nakababatang kapatid. Mas nakababatang kapatid. Okay. 3, 2, 1. Go! Yes, kuya. Nope. Yes. Ministry. Wow. Okay. Plus 5 sa Very Joshua. good. Household of Joshua. Yan. Galing naman. So yan yung mga natin, no? Parang icebreaker lamang because my talk is all about those words which are all about the family and the church as well as about blessings of the family, or family is a blessings and family is for God's ministry. Okay? Ayan. Meron pong printout kung gusto niyo po. Kasi nagpasiguro din po kasi di natin alamin, no, kung merong screen, kaya nagpasigurado na may printout po tayo. Okay? Sa unang-una po, family and the church. Ito yung una kong kinalarify kay Pastor. Pastor, ano po ba ang dapat mauna? Family and the church or the church and the family? Sabi niya, doon tayo sa family and the church. Because the family is for the church, not the church for the family. Although church is also for the family, but alam naman natin that ang lahat ay nag-uumpisa sa isang pinakamaliit na aspeto o unit ng ating lipunan, which is the family.
if we have a strong family foundation, tulad ng sabi ni Brother Ramil, and it follows that everything will be a strong one. No? Lahat ay magiging malakas sa atin. At hindi tayo magigiba kailanman. Yan. So ngayon, let us proceed in our first point, which is all about the family is a blessing. Do you believe on that? Isang amen nga pong malakas. Pakisabi nyo nga sa inyong sarili, my family is a blessing. Amen? Palakpakan natin ng Diyos dahil lahat tayo ay may pamilya na matatawag. Even though we are the blessed, sabi nga, blessed singleness, but it doesn't define what family is, no? As long as may pagmamahalan, may pagbibigayan, at narito tayo sa set isa, may pamilya na natatawag. Okay? Ano ko rin po, let us rebuke any work of the enemy. Dahil bago po ako pumunta rito tayo, biglang nagrabe yung aking sipon. Hindi ko alam, habang nagagawa din ako niyan, pinasa ko ngayon kay RJ, 1:00 na ng umaga. Kasi nga, hindi rin kami nawawalan ng bisita. So, yung nakaw na oras, yung pamadaling araw na nakakagawa, biglang lumala yung aking sipon that time. And until now, I rebuke any work of the enemy, no? In Jesus' name. No? Medyo not feeling well tayo, pero alam ko na God intercede within us, okay? In us today. The same thing with praise. We rebuke any hindrance. We speak healing today. We speak healing right now sa aking katawan at kay praise. Ano po? Samahan niyo po kami sa pag-intercede this time. Okay? So, samahan niyo po ako sa pagbasa ng Psalms 128, 1-4. Yan. Ganitong gagawin natin kasi medyo marami akong babasahin. Tulungan niyo po ako. Meron po ba tayong isang microphone dyan? Yan. Ito muna kabilang side na to magbabasa, no? Mamaya kayo sa point number 2. Ito point number 1 muna. Yan. Ate Jane, flash nga po ang Psalms 128 verse 1. Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him. Amen. Ate May? You will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. Yes, amen. Verse 3, your wife will be like a fruitful vine within your house. Your sons will be like olive shoots around your table. Yes, amen. Verse 4. Yes, this will be the blessing for the man who fears the Lord. Yan. Hanggang 4 lang po muna tayo, no? Blessing for the man who fears the Lord. Okay. Meron pa akong dalawang nakikita rito that the family is a blessing. Two-way po ito. We are a blessing inward and outward. Sinabi ni Pastor na it is a mandate of God na pagpalain ang pamilya. Amen? So inward yan. It is each and every one of us in our family is a blessing of God. Our husband, kahit kayo hindi magkasundo niyan, it is a really blessing in your family. Amen? Even your wife, she is a great blessing in our family. At lalo na ang ating mga anak. Isa sa pinakadakilang pagpapala ng Diyos sa ating pamilya. Because it is the mandate of God, sabi niya, nung tayo ay nag-unite, sabi niya, go and multiply. No? So doon pa lang, ang offspring is a really great blessing of the Lord. Inward, Word of God, papasok sa atin yan. It is a great blessing of God. His Word. No? Di ba? Ngayon,
yung outward. Meron din tayong nakikita dito na paano naman tayo magiging blessing papalabas. In what way? Sa mga tao, sa church. How can we be a blessing in an outward way? No? Inward and outward. Yan. Sabi po dyan, may kondisyon, God blessed us. A family is a great blessing from the Lord. Pero alam nyo, may kondisyon kung paano tayo pagpapalain ng Diyos. Sabi po dyan sa Psalms 128 verses 1 to 4. Kailangan nating i-honor ang isa't isa. Okay? God's blessing for fearing Him is described in the context of the family. Okay? In other words, God's desire to bless the man who walks in His ways, and one of His greatest blessings in life is family and enjoying God's blessings with them. These blessings entails enjoying the fruit of one's labor, but not for oneself, but with his family. A fruitful wife and many children, thus the man be blessed who fears the Lord. Napaka-importante ang role ng ama. But in some context of the Bible, in the absence of father, maraming ginamit ang Diyos ng mga ina para mag-aruga sa kanilang pamilya. Mag-aruga in what way? In an spiritual way. Nasabi na ni Pastor, sino-sino yung mga pinagpala ng Diyos ng mga babae, mga R. No? Sila Rebecca, sila Ruth, sila Naomi, di ba? Ginamit sila ng Lord para arugain ang kanilang pamilya. Okay? So, ang ama, ang isa sa susi, sabi sa Psalms 128 verses 1 to 4. Ang ama ang isang susi kung paano tayo pagpapalain ng ating Panginoon. Ang sabi, ang lalaki o ang ama na may takot sa Diyos. This is our inward in our family. No? Kung tayo ay may takot, especially the fathers, ang outward natin, madali na nating i-disciple ang ating mga anak. Okay? Yung ating ilalabas sa ating mga kapwa, matindi na ang ating ilalabas. Because sabi nga, the family, ang isang may matatag na pundasyon sa Panginoon is a living testimony for the Lord. Amen? Kahit hindi na tayo magsalita, our family is a concrete testimony for the Lord. Yung hindi ka nakikita sa inyo every Sunday, it is a great testimony. Yung pag nagtanong ang si Shopee, nasaan po kaya dito yung may-ari ng bahay? Ay, nag-church. Alam nyo anong ginagawa namin? Kasi minsan yung mga rider walang contact number. Sa gate, nakalagay, Lazada, Shopee, nasa guard. Wow! O, di ba? Kasi nakakaawa din kung i-return nila yung mga product. Siyempre, di ba, nag-aano rin sila naglalaan ng gasolina, ng oras, pagpunta dun sa inyo. Tapos sasabihin nyo lang, ay sorry, wala kami sa bahay. Let us make a way na tulungan din ang ating kapwa. Let us be the light of this world. Huwag tayo maging dahilan ng parang ang nakikita sa atin na hindi liwanag, kundi dilim. No? Let us be the light of the world. Okay. So yon. Sabi, don't overlook the blessing of the family. Don't overlook the blessing of a wife. No? Wag nating baliwalain. Diba? Sinabi rin doon kahapon ni Pastor, growing together, each and every one of us has a specific role. Minsan, in my point of view, minsan sasapawan. Do you know what is sapawan? Yes.
Even ang mga magkakapatid, may kanya-kanya din niyang role. Ang mga magkakapatid, may kanya-kanyang karakter. No? Kaya hanga ako sa may 4 na anak. Sa may 5 anak, kami nga 2 anak, totally opposite. Diba? Sabi, nung mga matatanda, naku, kung ilan ang anak mo, ganun karami ang pakikisamahan mo. I can't imagine. O si Mrs., yung kanyang bunsong kapatid, ay yung pangalawang kapatid sa kanyang nanay, may 7 anak, 30 plus pa lang, 30 years old pa lang, mahigit. 7 anak, may agas pa yun. Sabi ko, so pag may bisita kami, bisita namin sila, ang dami kumakain sa table, imagine mo na ganyan ang pamilya natin. We have different children. No, paano mo yan pakikisamahan? So we have different roles. We have specific roles in our family. Don't overlook each very small thing. Sabi dyan. Because each and every one of us is a blessing to our family. Sabi dyan sa nabanggit sa Psalms 128 verse 1 to 4, ang iyong asawa, kung ikaw na asawang lalaki ay may takot sa Diyos, tandaan nyo, halos lahat ng tinawag ng Diyos ay mga lalaki. No? Mga disciples natin ay mga lalaki. Ikaw na mismo na nagli-lead sa pamilya mo, ikaw mismo ang nagpapakita ng discipleship to your family, and it follows that your wife will be a fruitful vine. A fruitful vine. It follows siya ang hanga ako sa mga babaeng magaling mag-manage ng treasure. Amen? Ako, alam ko sa sarili ko na hindi ako ganun kaano sa paghahawak ng pera. Kasi pag ako'y may pera, ang hirap kong humindi. What I mean is, yung parang laging palabas. Lalo na pag may pera talaga ako sa bulsa. Lagi na ang asawa ko, ano ba yan? Ikaw talaga, ang pera sa'yo hindi nagtatagal. No? Kaya ako, sabi ko, sige, let you be the one to take charge of our finances, our wealth. Wow! Sarap sa... I know that one of our ministry here is our finances, right? Alam niyo, hindi na ako masyado mag-focus sa finances because I know that God bless us all. Kasi kung di tayo pinagpala ng Diyos, wala tayo dito. It is impossible if we are not blessed by God. Saan niyo kukunin ng 5,000? Saan niyo kukunin ng 12,500? No? Kundi sa biyaya ng Lord, di ba? Amen? At ang masarap, may 50% galing sa church. Di ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya, alam niyo mga kapatid, ito ang pangalawa. One of the great blessings of God is our children. Sinabi na yun ng Lord. No? Congratulations, Ate May. Meron ng offspring sa iyong sinapupunan. It is one of the greatest blessing. Ang prayer namin, wag mo kaming tularan, Jay, na 2 lang. Ang gusto ko talaga marami. Kasi ako galing sa marami. 7. 7 ang anak ni nanay. May family planning yun, ha? Boomers kasi sila eh. Ang daming sinubukan ni nanay. Nag-ano daw sila, nag-IUD, yung tali, nag-pills. Aba, matindi ang tatay ko, talagang lumulusot pa rin eh. Pang-7, sabi ng doktor, kung mag-aanak ka pa, mamili ka. Maiwanan mong bata o baby ang anak mo, o maiwanan mong maedad ka na. Kasi nga, delikado na sa pang-7. Yun, sa awa ng Lord, nakinig naman sa doktor. Nagpalygate na. Imagine mo, sa pang-7 pa nagpalygate. Pero salamat sa Lord, no? Nagpalygate. Yan. So don't overlook
all of these blessings, no? Ang bawat isa ay may purpose sa ating buhay. No? Even, ito yung isang magandang, yung mga special child, are they blessings of the Lord? Yes, amen? Yes, they are a great blessings of God. Lahat ng nilalang ay isang biyaya ng Diyos. Hindi naman ibibigay ng Diyos sa iyo yan ng walang purpose. Amen? Naniniwala tayo dyan. No? Kaya matindi ang paghanga ko sa mga ganyan. May mga dinadalang mga ganyan na mga anak. Kasi iba-iba. Yung nga normal na anak, ang hirap mo nang i-handle, no? Sino rito nahihirapan mag-handle ng mga anak? Normal yan, no? Di ba? What more, those kind of children na may pinagdadaanan. Pero iba yung saya na inabibigay nila sa ating pamilya. Gustong-gusto ko yung sayuan kapag yumayakap. Iba yung nararamdaman ko pag ako niyayakap ni Yuan. Yun yung happiness na sinasabi na iba yung kanilang dala sa pamilya. Okay? So, yan. Yun yung inward. Sabi dyan sa Psalms 128 verses 1 to 4. Ang susi ay a man who fears the Lord. Naandun ang pagpapala. Amen? Yan. Ito yung outward. Ito yung outward ngayon. Papaano naman tayo magiging pagpapala palabas? Meron tayo nakita dito yung istorya ng mga Rechabites. Narinig nyo na yung Rechabites? Not yet. Yan. How do we make our family a blessing? Basahin natin ang Jeremiah 35 o isang chapter ito. Kaya sabi ko, I need your cooperation. Mamaya isang chapter ulit, buhay naman ni Ruth. Ito naman kabila ang babasa sa buhay ni Ruth. Kayo muna ang sa Jeremiah 35. Basahin natin ang Jeremiah 35. Saan po tayo nagtapos kanina? Dong, huwag mo ipasa yan, Dong. Ikaw ang sunod eh. Yan. This is the word that came to Jeremiah from the Lord during the reign of Jehoiakim, son of Josiah, king of Judah. Go to the Rechabite family and invite them to come to one of the side rooms of the house of the Lord and give them wine to drink. So I went to get Verse 3 po. son of Jeremiah, the son of Habazinaya. Habazinaya and his brothers and all his sons, the whole family of Rechabites. Verse 4, I brought them into the house of the Lord, into the room of the sons of Hanan, son of Igdaliah, the man of God. It was next to the room of the officials, which was over that of Maaseiah, son of Shallum, the doorkeeper. Verse 5. Then I set bowls full of wine and some cups before the Rechabites and said to them, drink some wine. Verse 6, but they replied, we do not drink wine because our forefather Jehonadab, son of Rechab, gave us this command, neither you nor your descendants must ever drink wine. Verse 7. Verse 7 po. Yan. Also, you must never build houses, sow seed, or plant vineyards. You must never have any of these things, but must always live in tents. Then you will live a long time in the land where you are nomads. Verse 8, we have obeyed everything our forefather
Jehonadab, son of Rechab, commanded us, neither we nor our wives nor our sons and daughters have ever drunk wine. Verse 9, or built houses to live in, or had vineyards, fields, or crops. Verse 10. We have lived in tents and have fully obeyed everything our forefathers Jehonadab commanded us. Amen. 11. But when Nebuchadnezzar, king of Babylon, invaded this land, we said, "Come, we must go to Jerusalem to escape the Babylonian and Aramean armies. So we have remained in Jerusalem." Thank you. Verse 12. After Rachel, verse 12. Then, then the word of the Lord came to Jeremiah saying, Next verse po. This is what the Lord Almighty, the God of Israel, says. Go and tell the people of Judah and those living in Jerusalem, will you not learn a lesson and obey my words, declares the Lord. 14. Verse 14. Jehonadab, son of Rechab, ordered his descendants not to drink wine, and this command has been kept. To this day, they do not drink wine, because they obey their forefathers' command. But I have spoken to you again and again, yet you have not obeyed me. Dito naman tayo ngayon mag-umpisa. Sister Silo, ikaw naman. Verse 15. Again and again, I sent all my servants, the prophets, to you. They said, each of you must turn from your wicked ways and reform your actions. Do not follow other gods to serve them. Then you will live in the land I have given to you and your ancestors, but you have not paid attention or listened to me. 16. The descendants of Jehonadab, son of Rechab, have carried out the command their forefathers gave them. But these people have not obeyed me. Amen. Therefore, 17. Therefore, this is what the Lord God Almighty, the God of Israel, says. Listen, I am going to bring on Judah and on everyone living in Jerusalem every disaster I pronounce against them. I spoke to them, but they did not listen. I called to them, but they did not answer. Verse 18. Then Jeremiah said to the family of the Rechabites, This is what the Lord Almighty, the God of Israel, says. You have obeyed the command of your forefather Jehonadab and have followed all his instructions and have done everything he ordered. And last verse, 19. Therefore, this is what Commercial lang po yun. Therefore, this is what the Lord Almighty, the God of Israel, says. Jehonadab, son of Rechab, will never fail to have a descendant to serve me. No? Serve There's me. a word to serve me. Okay? Amen. So, isa nga pong palakpak sa ating Panginoon. Ito yung kwento na iniutos ng Diyos kay Jeremiah para gawing halimbawa ang angkan ng mga Rechabites, para gawing ihalin tulad sa mga people of God na Israel na hindi maalam makinig. Minsan ganun tayo. We are born again. Sino rito mga born again? Amen. Maalam ba tayo makinig? O are we Israel that don't listen
to the command of the Lord. Buti pa yung hindi Israelites, maalam makinig sa utos ng kanilang mga ninuno. Grabe, no? Grabe ang kanilang paninindigan doon. Because during that time, one of the way ng kanilang pagsaludar sa mga tao, yung wine. Kahit naman ngayon, di ba, meron tayong mga wine toasting, di ba? It's a celebration. Pero grabe, yung mga Rechabites, hindi naman sila Israelites, pero they are connected to the Israelites. Assimilated sila sa mga Israelites. Because they came from, si Jehonadab, nanggaling din niya sa angkan ni Jethro, na father-in-law ni Moses. Okay? So, kumbaga daw, meron naman silang assimilation sa isa't isa. So, dito nakikita natin ano yung mga dapat nating gawin. How to be a blessing outwardly. Papalabas. Madaling sabihin that we are a born again. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kapatid, we are not perfect, pero our family is a living testimony to the people around us, to our church. Ang sarap sa pakiramdam kung hiningan ka ng payo ng iyong ka-church. Ibig sabihin, meron sila nakikita sa iyo. Okay? Ang sarap sa pakiramdam na lumalapit sa iyo ang kapitbahay mo, Mare, ano ang gagawin ko? Ibig sabihin, there's something light in your house. There's a light in your house. Kasi kapag ang kapwa mo ay nakakaranas ng medyo madilim na pangyayari sa kanyang buhay, maghahanap yan ng liwanag. Di ba? Pero tayo, wag naman na nakakaranas tayo ng medyo madilim sa ating buhay, ay ang pupuntahan pa rin natin ay dilim. Definitely, kapahamakan ang pupuntahan ng ating pamilya. Unang-una, po natin, balik po tayo sa slides. Doon sa buhay ng Rechabites, sabi doon, no? Sabi kaya, no? How do we make our family a blessing? Papalabas po ito, ha? Papalabas na ito. Outward. Importante ang identity. Identity. No? Identity. Who were the Rechabites? Hindi sila Israelites. Pero grabe ang kanilang pagsunod sa kanilang mga ninuno. Unang-una sinabi sa kanila, wag na wag kayong iinom ng alak. Syempre, it's a celebration. Pinatawag sila ng God through Jeremiah. Inahinan sila ng mga alak. Wow. Special ang alak during that time, ha? Kasi hindi biro ang magkaroon ng alak during that time. It takes so much time para magkaroon ng alak. Ikaw ay ahina ka ng alak, ibig sabihin, isa kang espesyal na bisita. No? Hindi biro yun. Pero ano sabi nila? Hindi pwede. Kasi inutos sa amin ng aming mga ninuno na bawal kaming uminom ng alak. Sila ay mga nomadic, tribe. Ano yung sabihin nun, nomadic? Lagalag, tent-making, missionaries. Para bang missionaries? They are tent-making tribes or clan. Nomad. Sinners ko ano yung ibig sabihin ng nomadic. Sa Tagalog, sa Filipino, lagalag. Hindi sila nag-i-stay sa isang lugar. Kaya nga, bawal din silang magtanim ng kung ano-ano, magtayo ng konkretong bahay. Bawal sa kanila yon. They will just stay in their tent. So nomadic sila, nomadic clan. Okay? So yon, identity. Our family, ano ang ating identity pagdating sa Panginoon? Is our identity as a family anchored to Christ? Nakikita ba ang Diyos sa ating pamilya? No? Nakikita ba ng ating kapitbahay? Oh, yung pamilya na yan, iba talaga yan. Pag kami pumunta dyan, iba ang aming nararamdaman na nagkakaroon kami ng kaliwanagan ng isipan. Okay? Unang-una, sabi rito,
Paano masasabi na that our identity is anchored in Christ? Let us claim, sabi sa John 1:12, no? I am a God's child. We are all a children of God. Amen? So, kaya nga, we are created by God according to sa kanyang wangis. Di ba? Next, I have been bought with a price. Kailangan natin ipakita sa ating kapwa na tayo ay binili na ng Diyos o tayo ay niligtas na mula sa ating kasalanan. Sabi yan sa 1 Corinthians 6:20. Sabi rin sa 1 Corinthians 12:27, I am a member of Christ's body. Our identity to Christ, let us acknowledge that we are all a member of the body of Christ. Amen? Ano natin yan? Kung ina-acknowledge natin na tayo ay parte ng katawan ni Kristo, iingatan natin ang identity na yan. Kasi once na nasira ang ating identity, sino po ang ating sinisira? Sino po ang ating sinisira? If our identity is anchored to Christ at nasira ang ating identity, hindi naman tayo masisira. Kaya minsan ang sakit nung marinig na, born again ka pa naman. There's something wrong with our identity pag narinig po natin yun. No? Although we are not perfect, but we are striving na maging kaano tayo ng ating Panginoon. Next, sabi sa Colossians 2:10, I am complete in Christ. Yan. Ano yan, di ba? Pandaraya ng demonyo. Pag tinanggap natin si Christ as our Lord and Savior, ano mga pandaraya? Uy, dito ka, mas masaya dito. Diyan ang lungkot diyan. Walang kabuhay-buhay naman diyan. Di ba? Dito, sarap. May party-party. May ilaw-ilaw. Pag marami ka nang nainom, wala nang problema mo. Para sinasabi na incomplete, pag nasa Panginoon ka, hindi ba dapat tayo magsabi, no, I am complete with the Lord. Amen? Kumpleto tayo pagdating sa Panginoon. Siya ang ating kaibigan, siya ang ating ama, siya ang ating counselor, and everything. No? And sabi diyan sa Romans 8:38-39, nothing can separate me from God's love. Walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. And lastly, sabi sa Ephesians 2:10, I am God's masterpiece. Tandaan po natin yan. Yan yung sinasabi that our identity is anchored on God's word. Okay? Next, we have number 2, integrity. Yan. Integrity. Identity. Ha? Iba yung identity sa integrity. Okay? Dito sinabi rito sa Jeremiah 35:7-10. Why were they so different? Bakit nga ba kakaiba sila? Integrity is more than just honesty. Integrity means we are a whole person. We are the same person outside and inside the home. Ayan. Sabi dyan na, we are the same person outside and inside the home. We live in a principle-centered life consistently. Sa binasa natin, the principles we live are based on God's principles. The Rechabites live a principle-centered life. Aside from not drinking wine, there is a host of other things that Jonadab said that this family will live by. Part of what passed on the next generation is the assurance that may live long. They never forgot the promise. They knew that there is a blessing in obedience.
alam nila na may pagpapala sa kanilang pagsunod. Kaya alam nila, sinusunod nila ang kanilang mga forefathers. Imagine, they are not a people of God. No? Sila ay mga Rechabites. And, sige po, number 3. Ano po yung number 3 natin? Letter C. Inheritance. What did God have to say about them? Jeremiah 35:12-7. Ang inheritance ay anchored on pleasing God. No? So sabi dito, this is the heart of God. We need to please God. Buti pa si Lord, no, nakikita yung mga Rechabites. Hindi naman sila ng Diyos, di ba? Pero nakita ng Lord na buti pa sila, nakikinig sa kanilang mga ninuno. Bakit kayo na aking mga pinili, ay bakit hindi kayo nakikinig sa akin? So, that is the inheritance. So, He wanted them to enjoy His blessing. The problem is that the people don't listen. They did not bother to listen to what He has to say. He had this to say to the Rechabites. They listened to their earthly father. As for the Israelites, I am your father, yet you don't listen to me. Di ba? So, ang gusto ng Panginoon, yung pagpapala, ibigay. Ibigay ang pagpapala. Pero ang kailangan, sabi ng Panginoon, makinig naman kayo sa akin. Dahil wala namang iba magbibigay sa inyo ng pagpapala o ng ipinangako ko sa inyo. Surely, ibibigay ng Panginoon ang kanyang promise sa kanyang mga pinili. Ang problema ay ayaw nga nilang makinig. Okay? And lastly, integration. How can we apply this principle so our family can be a blessing? Jeremiah 35:18-19. Sabi dito, sa aking nabasa. So, Bible commentators estimate the gap from Jehonadab, 800 BC to Jessaniah, praise, 600 BC, from anywhere from 240 to 250 years gap. May 6 na henerasyon, sabi dito. They never forgot who their father was and what they told them. Can you imagine for how many generations, hindi nila nakakalimutan ang turo sa kanila ng kanilang mga forefathers, ng kanilang mga ancestors. Tayo, do we prepare our family in that kind of attitude, of that kind of character? Tandaan natin kanina, sabi ko kay Brother Ramil, ang mali nagiging tama sa mata ng bata. Kaya ngayon pa lang, ipakita na sa bata kung ano ang tama. Kasi tayo, we set ourselves as a role model of our family. Lalo na ang ama. Paano mo sasabihin huwag kang manigarilyo kung nakikita ng iyong anak na ikaw ay naninigarilyo? Ano yung turo natin sa kanila na mai-impart natin hanggang sa 6 na henerasyon na hindi malilimutan? No? Ako, ang hindi ko malilimutan sa nanay ko, sabi niya sa akin, anak, gaano man tayo kahirap, gaano man kapangit ang ating bahay, lagi mong tatandaan yung kalinisan. Yung kawayan, wag laging may utip. Yung nangingitim, kaya si nanay mahilig yung mag-is-is ng kawayan. At sabi niya, kahit ang damit mo, iisa o 2, wag na wag kang lalabas ng bahay na madumi ang damit mo. Wash and wear. Nakatapos ako ng pag-aaral ng wash and wear. Okay? So, what traits, what character that you will impart to your loved ones? Sabi rito, God's greatest blessing came through families. Abraham, mula kay Abraham. Pangalawa kay Isaac. Pangatlo kay Jacob. But the greatest blessings
ay sino? Si Jesus. So let God bless you first, then go and make your family a blessing. Amen? Pwede po ba ikat ko na rito, Pastor? Kasi kanina pa po ko nila, bilisan mo. Tapos na po yung time count po, 45 minutes. Yan. 5 minutes pa. Hindi na po tayo abutin ng 5 minutes na susunod, Pastor? So ayun po, I hope na meron po kayong napulot. Let us, the family is a blessing inward and outward. Yes. Hindi lamang po tayo papasok. Kailangan, it is a two-way blessing. No? We are blessed by God. We are blessed by His Word. Ngayon, ibigay naman natin sa iba. And let our family be a living testimony how God is faithful to our family. Amen? So maraming salamat po at palakpakan po natin ng Diyos. Amen. Thank you. Salamat sa